Sa Pilipinas, lalo na tuwing tag-init, delikado ang sobrang init ng panahon. Alam mo ba na pwedeng mauwi sa heatstroke ang simpleng pagkahilo o panghihina dahil sa init? Ang heatstroke ay isang emergency condition na maaaring humantong sa pagkamatay kung hindi maagapan. Para maiwasan ang heatstroke, narito ang mga dapat mong gawin. Ano ang heatstroke at bakit ito delikado? Ang heatstroke ay isang kondisyon kung saan hindi na kayang i-regulate ng katawan ang init nito, kaya mabilis itong tumataas at maaaring umabot ng 40 degrees Celsius o higit pa. Kapag hindi ito naagapan, maaaring magkaroon ng damage sa utak, puso, at iba pang organs. Mga sintomas ng heatstroke ay matinding pagkahilo o pananakit ng ulo. Pamumula at sobrang init ng balat kahit hindi pinagpapawisan. Pananakit ng katawan at panghihina. Mabilis na tibok ng puso o palpitations. Pananakit ng tiyan, pagsusuka, o pagkahimatay. Matinding pagkauhaw o panunuyong ng bibig. Pagkalito o hirap magsalita. Kapag may ganitong sintomas, dalhin agad sa malamig na lugar, painumin ng tubig, at kung hindi bumuti ang pakiramdam, dalhin agad sa ospital. Mga dapat gawin upang maiwasan ang heatstroke. Una ay uminom ng maraming tubig. Mahalaga ito dahil ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng heatstroke. Uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig araw-araw lalo na kung mainit ang panahon para iwas dehydration. Pangalawa ay iwasan ang labis na pagbabad sa araw. Ang init mula sa araw ay mabilis na nagpapataas ng temperatura ng katawan. Kaya iwasan ang direktang sikat ng araw mula ika-10 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon. At kung lalabas, ay gumamit ng payong, sombrero, at shades. Pangatlo ay magsuot ng preskong damit. Ang makapal o dark-colored na damit ay mas nagpapainit sa katawan. Kaya magsuot ng manipis, maluwag, at light-colored na damit. Pang-apat ay kumain ng hydrating foods. Ang ilang pagkain ay may mataas na water content na nakakatulong sa hydration. Mga best foods para sa hydration ay ang mga sumusunod. Ang pakwan ay mayaman sa tubig at electrolytes. Ang pipino ay 76% water content. Ang buko juice ay natural na pampalit ng lost fluids. Ang dalandan at pumpkin ay mayaman sa vitamin C at hydration. Panglima ay huwag masyadong magpagod. Ang labis na physical activity sa mainit na panahon ay mabilis na nagpapataas ng body temperature. Kaya magpahinga kada 30 minuto kung nagtatrabaho sa init. At iwasan ang sobrang workout tuwing tanghaling tapat. Pang-anim ay gumamit ng electric fan o aircon. Ang ventilasyon ay nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan. Kaya kung walang aircon, magsahod ng basang bimpo sa ulo o batok para maibsan ang init. Pang-7 ay mag-lukewarm shower kapag mainit ang pakiramdam. Nakakatulong ito sa pagbawas ng body heat. Kaya huwag gumamit ng sobrang malamig na tubig dahil maaaring magdulot ito ng shock sa katawan. Ang mga dapat mag-ingat sa heatstroke ay ang mga sumusunod. Mga matatanda o senior citizens ay mas mahina na ang kanilang katawan sa init. Mga batang edad 5 pababa ay madali silang ma-dehydrate. Mga may hypertension o sakit sa puso ay mas mataas ang risk ng komplikasyon. Mga buntis ay mas mabilis tumaas ang body temperature. Mga construction workers o nagtatrabaho sa labas ay mas exposed sa init ng araw. Ayon sa Harvard Health Publishing, ang heatstroke ay isang medical emergency. Ang tamang hydration, wastong damit, at pag-iwas sa labis na init ay makakatulong sa pagpigil nito. Conclusion, protektahan ang sarili laban sa heatstroke. Kung gusto mong maiwasan ang panganib ng heatstroke, sundin ang mga tips na ito. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Iwasan ang matinding init mula 10 AM hanggang 4 PM. Kumain ng hydrating foods tulad ng pakwan at pipino. Magpahinga kung masyadong mainit ang pakiramdam. Manatili sa malamig o maaliwalas na lugar. Kaya huwag baliwalain ang init ng panahon. Protektahan ang sarili at pamilya laban sa heatstroke. Ito lamang ang aking may bahagi at kung nais nyo ang mga video na ukol sa pangkalusugan ay bisitahin lamang aking munting bahay sa YouTube. At pakishare na lang po upang makatulong din sa iba. Thank you so much and God bless you all.